Ustad, Ustad. Ustad, Ustad. Ustad, Ustad. Ano ba yan? Pwede ba, Ustad? Ustad, mashallah, napakaganda ng katanungan ng brother, Ustad. Brother ba to o sister? Di ko alam. Sabi dito, Ustad, pwede ba mag-as, Ustad? Ano ba sa Tagalog yung as? Anong as? Magtanong. As, hindi as. Problema, likuran yung as eh. Ustad, pwede ba magtanong? Oh, yes. Okay. Halimbawa, nag-pray ka sa masjid, Ustad, sabi niya, ng 2 raka. Okay. Oh. Yung 2 raka na yung sunnah, Ustad, na sa duhor. Tapos, may kumalabit. Merong tumapik. Sa likod mo, sabi niya. Ganon? Ganon? Ganon. Or ganon? Kinuha yung politik. Dapat malinaw to kung anong tapik na saan na. Malabit eh. Akala niya, ang sambayang mo ay pardo. Anong pard na iwa? Alam mo, Pardo? okay. Pag pard kasi, magkaiba yung kahulugan ng farm sa farm. Okay, siguro nga. Pardo. Pardo ng duhor, Ustad. At sasabay siya sa ganitong eksena. Makes sense. Ano po gagawin natin? Huwag siyang pansinin at ituloy ang 2 raka na sunnah o ituloy na lang yung 4 na raka na duhor, Ustad. Kahit hindi naman ito ang niyat mo na i-pray. Syukran, Ustad. Okay, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Actually, magandang katanungan yan dahil talagang nangyayari talaga yan, no, sa ibang mga kapatid natin na nagdarasal. Especially sa mga nagsasala na sunnah, tapos may mga na huling dumating, no? Tinatawag sa kanila na yung mga ano ba, huling nagdarasal. Halimbawa si Abdul Aziz nga, no, kinalabit. O tinapik, no? Nagpatunay na mayroong sasabay sa kanya, although yung kanyang sala ay sunnah at sila ay obligatory. Ang sagot dyan, yes, walang problema. Walang problema, ito ay pwede, ito ay allowed. Pwedeng gawin yan na ang isang nagdarasal ng sunnah ay maging imam sa ibang tao. Maging imam sa ibang tao. Anong patunay? Yan may matatagpuan sa hadith ni Jabir bin Abdullah na matatagpuan sa Sahih Muslim na kung saan si Mu'adh bin Jabal radiyallahu an ay kasama ng propeta sa pagdarasal ng obligado at ang ginagawa niya ay muwabalik siya sa kanyang kaum, sa kanyang sambayanan o sa kanyang katribo, no, para magdasal siya bilang imam doon sa kanilang mga katribo na ang kanyang sasagawa ay sunnah, no, mag-sunnah para sa kanya at sa kanilang mga nasa likod ay wajib. Okay? Ano yan? Sa kanilang ano is wajib. So, ibig sabihin, pwede ang bagay na ito. Na sunnah yung layunin mo, tapos yung mga nagdarasal sa likod mo ay wajib. Okay? At yan ay patunay mga kapatid sa panampalatayang Islam na pwede mong gawin yan. Although, yun nabanggit sa hadith ay Salatul Isha. No, Salatul Isha. Ibig sabihin ay si Mu'adh bin Jabal, kasama ni Prophet Sallam magdasal ng Salatul Isha at muwabalik siya sa kanyang katribo, sa kanyang sambayanan para sabayan, no? Since ka mga bagong Muslim ba? So sabayan, no? Sabayan sila na siya ay magiging imam sa kanila. So sunnah para sa kanya at wajib para sa mga nasa likuran niya. So yan ay tinatawag na walang anuman inshallah subhanahu wa ta'ala. So merong another issue dito. What if kapag halimbawa, siyempre alam natin pag sunnah, especially sunnah ratib or nawaf or ratiba, ay silent yung pagbabasa, di ba? So what if kapag nagsagawa ka ng sunnah na pagdarasal ng which is ng after ng Isha, tapos yung mga nasa likuran mo na kalabitin ka para maging imam ka. So syempre yung pagdarasal ng ano para sa iyo sunnah, silent. Tapos pag nag-imam ka na, ano bang gagawin mo? Maging silent o magiging may ano na audible na siya? Okay, audible na siya. Okay? So mamili ka. So bilang imam, mamili ka. Either gawin mo siyang silent o either gawin mo siyang audible. Walang problema sa bagay na ito. Mashallah. Walang problema. Okay? So, walang problema. Both. Actually, yung pagkaroon ng pag-audible na sa ano, sunnah din naman yan. Kung sagawa ka ng Fajr, nagsala ka ng Fajr o ng Isha o ng Maghrib. Tapos, nakalimutan mo na gawin siyang audible. Ginawa mo siyang silent. Minsan nangyari din na, di ba?
Halimbawa sa Fajar, nalit kang gumising dahil sa naantok ka. Tapos paggising mo, nagsasala ka ng Fajar na walang sound. Sound, Di ba hindi siya audible? So pwede ba yun o hindi? Yes, acceptable yun. Pwede yun. Sapagat yung audible, yung bigkasin yung tinatawag na ng malakas, yung mga pagdarasal na audible, Sunnah. okay sunnah. Mashallah. Ibig sabihin, kapag ginawa mo ito, kahit sinasadya mo itong gawin, hindi pa rin nakaka-apekto sa pagdarasal o sa tinatawag na siha o sa pagiging tama, acceptable ng pagdarasal. Still natanggap yun. Pero, pag sinadya mo yun, ay medyo yung gantimpala kumbaga, ay bawas. Kasi, ang maraming Prophet Sallam, kumpleto. So kung ang Prophet Sallam ay nagsagawa ng pagdarasal which is para sa mga audible prayer, dapat ang gawin natin. Di ba? Sallo, kamara, ito mo nito salli. Magdasal kayo kung paano niyo ako nakitang magdasal. Okay, so ganun yung mga kapatid. So hopefully, meron kayong natutunan. You learn something from our din, inshallah. And hope you share, follow, and subscribe to our YouTube channel.